Magandang araw guys sa ating lahat. So nagkita naman po tayo muli dito sa ating channel. Patuloy po tayong namamahagi sa glass and insulation para sa mga beginners o sa mga viewers na gustong matuto ng glass and aluminum insulation. So ngayong araw na to ay mayroon po tayong pag-uusapan. Pero bago ang lahat ay maraming salamat sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber na patuloy panonood sa aking channel at sa inyong subaybay guys. Mabuhay po kayo. So ngayon, bago tayo mag-usap-usap guys, nais ko pong i-shout out si Sir Anthony Lopez. Maraming salamat sir sa panonood sa aking channel. God bless po sa inyo. Shout out din kay Sir Ivan Lucera. God bless sa inyo sir. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. May buhay po kayo. Shout out din kay Maxi Maxi Dos or Dawags. Maraming salamat sir sa panonood sa aking channel. God bless po sa inyo. Shout out din kay Amar Ordunya Vlog Mix. So maraming salamat sir sa panonood sa aking channel. Nais ko pong i-shout out muli si Sir Mark Anthony Aranes. Maraming salamat sir sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood sa aking channel. God bless po sa inyo sir. Shout out din muli kay Sir Elmer Santiago. Maraming salamat sir sa pagsubaybay sa aking channel at sa inyong panonood. So nais ko pong pinapasalamatan ang lahat na sana po ay huwag po kayong magsawang magsubaybay at magsuporta sa aking channel. God bless po sa inyo. Ito po yung pag-uusapan natin guys. Aalamin natin kung paano kuhanin ang sukat ng salamin nito. So sabihin natin na ang salamin na gamitin natin dito ay tempered glass. At ang problema ay wala pa po tayong aluminum na asimbulin para sa swing door push and pull para sukatan natin ng actual na measurement yung salamin natin para makuha natin yung tamang sukat na ipapadala doon sa supplier natin para order tayo ng tempered glass. Alam naman natin guys na once na pag may customer tayo, pag nakapagbigay na ng down payment, ang gusto ng customer natin agad-agad ikakabit. So ngayon, i-assume natin na wala pa tayong materialis para dito. O kung mayroon man tayong mga cut size na pinagputol-putulan natin, na yung mga tira-tira na nakasako na para ibibinta natin sa junk shop, so pwede natin halongkatin yun para makuha natin ang sukat ng salamin. Ang gagawin natin guys, sukatin natin lahat ng aluminum na pa-vertical or patayo. Lahat ng aluminum na gagamitin natin para sa patayo, sukatin natin para malaman natin kung ano yung magiging sukat ng salamin dito sa kanyang lapad na 36 inches. Yung patayo niya, 85 inches. Bali, ito yung mga materialis na gagamitin natin sa push and pull swing door. So ito yung mga materialis na gamitin natin. Ito yung nasa patayong bahagi. Mayroon tayong snap-on, style with groove. Yan, style with groove yan. Ito yung hugis niya. Ito yung tawag siyang style with groove kasi may canal siya dito na lagayan ng muher. So, snap-on base. Yung snap-on base, bali dalawa din gagamitin natin dito guys kasi dito natin yan ikakabit. Dito. So, left and right din yung pagkabit natin ng snap-on. At saka mayroon tayong 1/3 by 4. 1/3 itong butas, itong pagganon, at saka yung lapad niya dito, 4. So, magsusukat tayo dito guys. Dito tayo magsusukat. Huwag tayong magsukat
pag ganyan dahil mali po yan. Pati din dito sa style wig robe, yung sukat natin, pag ganon din, huwag dito dahil malaking mali po yan. Maaring madamage yung aluminum natin pag nag-assemble tayo o kaya masusure tayo guys. So yung sukat natin ay pag ganito. Sukatin natin dito sa gilid hanggang dito kung ilan yung magiging sukat niya. Bali ito yung mga sukat ng aluminum guys para dito sa alapad para makuha natin yung sukat ng salamin. Ayan, sinusulat ko sa papel, nakadetalye na siya para hindi masyadong haba yung video natin. Yung rectangular tube 1/3 by 4 yung pinakita ko sa inyo kanina, 1/3 yun. Tapos yung style with groove 1/7/8. Yung snap on natin or SOBC, snap on base with cover, 1/2 yun. Para mapatunayan natin na yung mga sukat natin sinulat dito ay tama, ipapakita ko po sa inyo. Ito yung 1/3 by 4 natin. 4 po dito, 1/3 yung pinakabutas niya. Pag nagsukat tayo, pag ganito, huwag yung pag ganon dahil mali po yan. Dahil kung nag-install tayo, ito guys, pag ganyan yan, nakatayo po yan. Kasi ito yung ilalapat natin sa simento. Kaya yung sukat natin ay pag ganito siya. So kung makita nyo yung sinulat ko sa papel, 1/3 po yan. Walang labis, walang kulang. Dalawang 1/3. Ayan. Ito naman 1/7/8 yung style with groove natin. Dito tayo magsukat banda. Huwag pag ganito dahil napakamali po yan. Dito po tayo. Ayan. Pagka sinukat natin ito ay kung makikita nyo 1/7/8. Ito namang isa ay 1/7/8. Yung snap po natin, sukatin natin ng pagganyan, huwag palapad dahil mali po. Pag ganun po yung sukat natin. Para sa mga beginners na wala pang alam sa glass and aluminum installation at saka sa mga viewers na nais matuto. Yan, kung makikita nyo guys, 1/2 po ang sukat na yan. Yung ating snap on base with cover. Yes, snap on base pala. Ito, balikan natin yung papel natin. Yung rectangular tube 1/3 by 4 yun kanina. 1/3 times 2 dahil dalawang 1/3 ang gagamitin natin. So yung dalawang 1/3 ay may sukat siya na 3 1/2 inches kung makikita nyo guys. Ay yung style with groove natin, yung sinukat natin 1/7/8, dalawang 1/7/8. So ito yun. So magiging 3/3 siya guys. Ayan. Ang SOBC natin or snap on base with cover 1/2 ang isa niyan. So times natin dahil dalawang gagamitan natin, left and right sa patayo. So magiging 1 inch siya guys. Ngayon i-discuss natin para makuha natin ang kung ilan lahat na ibabawas natin para sa tabas ng ating sukat na 36 1/2 by 85 inches. So ito guys, 1/3 times 2 equals 3 1/2. Yung style with groove natin 1/7/8 times 2 kasi dalawa din, 3/3. Ngayon ipapaliwanag ko lang dito yung 3/4 para sa photo lang ating style para sa photo lang ating edit top rail at saka edit bottom rail. Para dito sa ating
dito sa kanyang lapad o tinatawag natin na horizontal. Kaya nga kinukuhaan natin yung lahat ng aluminum na nakatayo or naka-vertical, sinusukat natin isa-isa para malalaman natin kung ilan ba ang ibabawas natin para makuha natin ang sukat ng salamin. So itong sinasabi ko is tile with groove 178 times 2 equals 334. Isipin natin guys na pagka nag-assemble tayo ng panel ng swing door push and pull, dapat hindi isasagad na 0-0. Kasi itong dalawang 178 equals 334. 0-0 po yan sa sukat na yan. So ang gagawin natin para hindi po tayo sisikip sa opening ng rectangular tube natin na 1/3 ay magdagdag tayo ng 1/4 para sa ating clearance. Kaya yung 3/4 dagdagan natin ng 1/4 inch po yan. So magiging 4 inches po siya. Ayan po. Sana po masundan nyo. Dito naman sa ating tinatawag na is OBC, yung isa ay sinukat natin kanina 1/2. Dalawang gagamitin natin sa bandang patayo, left and right. So ito times 2. So magiging 1 inch siya. Ngayon, i-assume natin na pag nagsusukat tayo doon sa opening ng snap-on, pag tinanggal natin yung cover, pag na-install na natin, kung nagsusukat tayo, ay tinutumbok natin yung metro natin sa loob ng snap-on. Snap-on sa snap-on, gilid sa gilid ng snap-on, sa kabilang gilid, tinutumbok natin, ang ginagawa ko dito, ang kiniklearance ko dito, galing sa pinakagilid ng snap-on mismo, sa loob mismo ng snap-on, ay kiniklearance ko 3/8. So kaya, magiging ano siya, bali kung sukatin natin, nag-allowance ako dito ng 3/8 sa pinakagilid ng snap-on para maisalpak yung glass natin. So 1 inch to, pag nag-allowance ka ng 3/8, ang matitira niyan 5/8. Kaya 1 inch minus natin ang 5/8, so equals 3/8. Yun po ang pagkuha ng sukat para malalaman natin kung anong lapad ng glass na i-order natin doon sa ating supplier. So ito yung pinagsama-sama ko, yung 3/1/2 na rectangular tube, tapos style with groove 178 times 2 equals 3/4 plus clearance na 1/4 magiging 4 inches. Yung snap po natin 1/2 times 2 equals 1 inch minus 5/8 equals 3/8. So pinagsama-sama ko guys, ito na yon, 3/1/2 plus 4 inches kasama na yung clearance natin na 1/4 plus 3/8, yung nagiging total nya 7/8 siya guys. 7/8. Yan yung ibabawas natin dito sa 36 sa lapad ng ating butas. Ito pala guys, sa simento po tayo. Itong pinaka drawing natin, ito yung simento mismo, pinakahamba na o pinakasimento niya. Ang daming nagsabi bakit daw yung mga tinuturo ko simento sa simento. Tinuturo ko ito para yung simento sa simento na sukat para alam natin kung ano yung magiging mga bawas niya guys, para hindi malilito. Kasi kung idiretso natin, paano maintindihan ng mga viewers natin? So yung magiging bawas natin sa lapad para makuha natin yung tabas ng ating salamin ay 7/8 inches guys. Nakuha na natin guys kung ano ang
kung ilan ang ibabawas natin lahat-lahat na para makuha natin ang tabas ng ang ating salamin o sukat na ipapatimper natin doon sa ating supplier para dito sa kanyang lapad na 36 inches ay ito yung ibabawas natin 778. So ngayon tapos na tayo sa lapad o dito naman tayo sa patayo. Bali sa patayo guys, ito yung mga aluminum na gagamitin natin sa pahalang. Pahalang pong yung pinag-uusapan natin. Split tube with cover, tanggalin kong cover para makita nyo. Ayan, may nakagabit pang door closer kasi may ina-assemble tayong push and pull. Ito naman ay ED top rail sa gawing itaas. Snap on base, ganun din yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito naman ay ED bottom rail. Ngayon, nakasulat din dito sa papel kung ano yung mga sukat ng bawat aluminum na pahalang na gagamitin natin. Para walang daya, ipapakita ko po sa inyo. So 1/3 na split tube. Ayan, kung makikita nyo guys, 1/3 po yan. Yung edit April natin, ang sukat natin, dito tayo magsusukat yung buo. Huwag dito po. Kasi pag nag-install na tayo ay, pag ganun po yan, dito natin binabracket ang style with groove. So itong, kung makikita nyo, mayroon siyang nakausli na palikpik. Ito yung bandang taas. At saka ito naman, dito tayo maglalagay ng snap on. So yung sukat natin ay pag ganito. Ayan. Pag ganyan. Dito naman din sa tinatawag na ED bottom rail ay pag ganito din yung sukat natin. Huwag pag ganito kasi mali po. Kasi pag nag-install tayo o nagbabracket tayo, dito natin kinakabit ang style with groove. So nakagano na po yan pagka naka-install na siya sa ating door panel. Kaya yung sukat natin ay sukatin natin to ng buo, palapad. Huwag dito dahil mali po pag ganon po. Okay, balikan natin yung ating split tube with cover ay 1/3. Ang kasunod dapat nito guys, para makuha natin ang tamang sukat ay kukunin sana natin yung threshold. Kaya lang yung threshold natin, wala tayong cut size. Kasi yung mga cut size natin, naibinta na natin sa junk shop. So ito, sinulat ko na lang yung split tube with cover natin. May sulat siyang, may sukat siyang 1/3. Yung threshold natin, wala kasi tayong threshold. Kasi naibinta natin yung mga cut size sa junk shop, yung sukat nun ay 1/2. So para hindi tayo malilito o mahihirapan, kukunin natin yung sukat ng split tube with cover at saka threshold. Kasi para sa putol ng ating style with groove sa yung patayo natin ay kailangan tayo ng adjustment dito guys, para kung magsalpak na tayo doon sa opening ng simento, hindi tayo sumisikip. So ito yon, ang sukat ng split tube natin 1/3, threshold natin 1/2. So may sukat na tayong 1/3 plus 1/2 na threshold, ay may sukat tayong 2/1/4. Yung 2/1/4 na sukat natin, yun yung magiging 0-0 na sukat sa adjustment natin guys, sa bawas. Para hindi tayo sasayad yung door panel natin, kailangan tayo may allowance na 1/4 na clearance. Ayan. So yung magiging sukat natin lahat para sa putol ng ating style with groove. So ito yun, yung pinaka total niya kasama na yung clearance niya na 1/4 ay 2/1/2.
So nakuha na natin ang pinaka-adjustment niya sa ating door panel to 1/2. Ngayon, yung tinatawag nating ED top rail ay sukatin natin 2 inches yan. Yung snap on kanina, sinukat din natin 1/2 din yan. Itong bandang ibaba, yung tinatawag nating ED bottom rail ay may sukat siya na 3/1/4. So balikan natin yung papel natin. Yung total natin kanina guys para sa adjustment natin para sa putol ito ng ating style with groove, to 1/2 siya, kasama na yung adjustment na 1/4. So may ED top rail tayong gagamitin. Yung sukat niya 2 inches kanina, yung sinukat natin, yung SUBC natin 1/2 yon, so dalawa magiging 1 inch. Tapos yung ED bottom rail natin ay 3/1/4. Ngayon, ipapaliwanag natin, mayroon na tayong sukat na total na 2/1/2, yung kasama na yung adjustment, at saka plus natin tong 2 inches na ED top rail, SUBC na 1 inch minus ulit ng 5/8 kasi up and down to na lalagyan natin, so may 3/8 plus 3/8 ED top rail 3/1/4. So ito na yon guys, lahat yung pinaka total niya ng ating adjustment o bawas na tinatawag 1/3/4, 1/2 plus clearance na 1/4 plus 2 inches plus 3/8 plus 3/1/4. So yung total niya guys, lahat para sa patayo, lahat ng aluminum na ginamit natin, yung pahalang 8/1 ito siya guys. 8/1 ito, lahat. Ayan, 1/3/4 plus 1/2 plus 1/4 na clearance plus ED top rail na 2 inches plus snap on na 3/8 plus ED bottom rail 3/1/4 ay may sukat sa lahat na 8/1/8. So yung 8/1/8 ay yun yung magiging bawas natin sa sukat na patayo na 85/1/2. 85 inches pala, hindi 1/2. 85 inches lang. So bawasan natin ng 8/1/8. Yung tira, yun yung magiging putol ng ating salamin sa patayo. So gaya ng sinabi ko kanina, yung width, yung pinakabawas natin lahat 7/8. So 7/8 yung bawas natin. Yung sa height ay sa height naman niya guys ay 8/1/8.